Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating morning devotional. Purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin sa buong gabi at tayo po ay nagising sa umagang ito at muli po ay makakapakinig ng kanyang banal na salita. Sa umaga pong ito tayo po ay pangungunahan ni Sister Pearl Menjola. Ngunit bago po yan, tayo po muna mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer. At ngayon po, tayo na po dumako sa ating opening song. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at protection po sa amin sa buong gabi, sa aming pagtulog, at kami po'y nagising sa umagang ito at muli po'y makapakinig ng inyong banal na salita. Sa pag-aaral po namin sa umagang ito, Ama, naway ikaw po ang magkaloob sa amin ng karunungan at katalinuhan upang ang mga mensahe ay amin pong
maunawaan at tumimo ng malalim sa aming puso't isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami pinabubuhay dito sa sanlibutan. At ganoon din naman po sa aming tagapagsalita, naway ikaw pong magkaloob ng makalangit na karunungan at katalinuhan upang kanya po itong maunawaan at maisalaysay ng maayos at malinaw at naway itago niyo po siya sa likuran ng iyong krus upang lahat po ng mamutawi sa kanyang mga labi ay naaayon lamang po sa inyong dalang na kalooban. At naway tulungan niyo po kami ng mga liwanag na ito ang humubog po sa aming buhay upang kami po ay mag-set ng good example dito sa sanlibutan at upang kami po ay maging karapat-dapat na manirahan sa inyong tahanan dyan po sa langit. Maraming salamat po sa mga biyayang yung pinagkaloob sa amin. Patawad po kung saan po kami nasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yes, so magandang umaga po sa ating lahat and paumanhin po kung medyo late po tayo sa ating pong devotional But anyway po, purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay muli po niyang ginising sa araw na ito. So ang ating pong devotional ay mula po sa Aklat ng The Faith I Live By na may pamagat na Our Lord's Example. So May 17. Ayan. Pwede pang i-zoom Ate Kai para mas mabasa sa screen. Thank you. So our Lord's example. So medyo hawig-hawig lang yung ating mga devotional And our key text for this morning is found in Romans chapter 6 verse 4. Ang sabi dito, therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So, ang bautismo po ay simbolo ng pagtalikod natin sa ating mga nagawang kasalanan dito sa buhay. At magsisimula tayo ng bagong buhay kasama na si Kristo. So sabi po sa unang paragraph, Jesus did not receive baptism as a confession of guilt on his own account. He identified himself with sinners, taking the steps that we are to take and doing the work that we must do. His life of suffering and patient endurance after his baptism was also an example to us. So kaya ba nagbautismo si Kristo dahil siya ay nakagawa ng kasalanan? So hindi po nagpabautismo si Jesus dahil may kasalanan siya, dahil siya ay walang salang nagawa, po? So nagpabautismo si Kristo upang makiisa sa mga makasalanan at ipakita ang halimbawa ng pagsunod sa Diyos. So, ito po palang ginawang hakbang ni Kristo na pagbautismo, ito ay kailangan din nating gawin bilang isang tao at tagasunod ni Kristo. So, pagkatapos ng kanyang bautismo, after nun, tiniis niya ang hirap, mga tukso at pagdurusa ng may pagtitiis at pananampalataya. So hindi po ibig sabihin na kapag tayo ay nagpabautismo at tayo ay lumakad na kasama ni Kristo ay magiging smooth na yung paglakad natin kasama si Kristo. Hindi kundi lalakarin din natin yung mga naranasan ni Kristo, 'di ba? Siya ay naghirap, siya ay kinutya, siya ay tinukso, siya ay nagdusa. So ganun din po ang mangyayari sa atin. Pero kailangan na natin itong kumbaga lakaran ng may pagtitiis at pananampalataya sa ating Panginoon. So pinapakita nito na ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi lang sa isang seremonya, kundi isang buhay na may pagtitiis, pagpapakumbaba at higit sa lahat, meron dapat tayong katapatan sa Diyos. Next paragraph. Christ, as the head of humanity, was to take the same steps that we are required to take. Although sinless, he was our example in fulfilling all the requirements for the redemption of the sinful race. He bore the sins of the whole world. His baptism was to embrace the whole sinful world, who by repentance and faith would be pardoned.
After that, the kindness and love of God, our Savior toward man, appeared not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Titus 3 verses 4 to 8. Man was brought again into favor with God by the washing of regeneration. The washing was the burial with Christ in the water, in the likeness of his death, representing that all who repent of the transgression of the law of God receive purification, cleansing through the work of the Holy Spirit. Baptism represents true conversion by the renewing of the Holy Spirit. So si Kristo bilang kinatawan ng sangkatauhan ay dumaan sa parehong proseso na hinihingi rin sa atin. Kahit na wala siyang kasalanan, siya ang naging perpektong halimbawa ng pagsunod at pagtubos. So dinala niya ang kasalanan ng buong mundo upang ang sino mang magsisi at sumampalataya ay mapatawad. So ang bautismo ay hindi lang simpleng paglubog sa tubig. Ito ay simbolo ng pagkamatay ng dating makasalanang pagkatao at pagsisimula ng bagong buhay kay Kristo. So tulad ng paglilibing kay Jesus, inililibing din natin ang lumang buhay sa tubig ng bautismo. At tulad ng kanyang muling pagkabuhay, tayo rin ay bibigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng banal na espiritu. So hindi tayo na liligtas dahil mabuti tayo o dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil sa awa at biyaya ng Diyos. At ang tunay na pagbabago ay makikita sa bagong pamumuhay at paggawa ng mabuti bilang bunga ng ating pananampalataya. So next, sa last paragraph, those who have been buried with Christ in baptism and been raised in the likeness of his resurrection have pledged themselves to live in newness of life. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on the things on the earth. So, ang mga nagpabautismo kay Kristo ay nangakong mamumuhay ng bago. So, ibig sabihin, hindi na tayo dapat bumalik sa dating makasalanang pamumuhay. Ang ating isip, puso at mga desisyon natin ay dapat nakatuon sa mga bagay na maka-Diyos, makalangit at may kabuluhan. So hindi lamang sa makamundong bagay. Ang bagong buhay kay Kristo ay makikita sa ating ugali, pananalita, pakikitungo sa kapwa at araw-araw na pagpili na sundin ang kalooban ng Diyos. So hindi perfect agad, pero meron tayong decision na ginagawa sa buhay natin. Merong direksyon na papalapit kay Jesus araw-araw. So habang araw-araw tayong nabubuhay, may buhay na binibigay sa atin, dapat habang tayo'y tumatanda, mas lumalapit tayo kay Kristo. Hindi tayo palayo ng palayo, Hindi yung kung kailan tayo tumanda, tsaka naman tayong natutong sumaway sa kalooban ng Panginoon. So, ang bautismo ay hindi lamang isang tradisyon o simboling gawain. Ito ay isang pampublikong pagpapahayag na pinili nating sundan si Kristo. So sa pamamagitan ng halimbawa ni Jesus, makikita na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagsisisi, pananampalataya, at patuloy na pamumuhay na pinapangunahan ng banal na espiritu. So yun po mga kapatid, tulad ni Kristo, tinatawag din tayo na lumakad sa
sinasabing newness of life. Iniwan ang dating pagkatao at araw-araw na mamuhay para sa Diyos. So yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Sister Pearl, sa inyo pong pagpanguna sa atin sa umagang ito. Ang devotional po natin ngayon ay tayo po muling pinaalalahanan na lumakad, kung paano po lumakad si Kristo nung siya pa po'y nandito sa sanlibutan. So, hindi po madali na sumunod sa yapak ni Kristo, lalo na sa atin ngayon, dahil tayo po ay may sinful nature at tayo po ay nasimula na po natin na makagawa ng kasalanan at mahirap po yung tanggalin sa sistema natin. Kaya katulad po ng ginawa ni Kristo nung siya po nandito pa sa sanlibutan, na yung constant communication sa Panginoon. So sinasabi nga po, katulad ng sinabi sa devotional natin kagabi, na Christ was tempted in all points as we are, yet live without sin. Kasi hindi po siya lumimot na makipag-usap sa kanyang ama na nasa langit. So kaya po tayo nagkakasala, kaya po tayo nakakalimot minsan sa mga bagay na hindi nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon, dahil po iniisip po natin na kaya po nating gawin yung mga bagay-bagay na hindi humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Iniisip po natin na malakas tayo, iniisip po natin na kakayanin natin. At doon po sa pag-iisip natin na malakas tayo, kung kailan natin iniisip na pinakamalakas tayo, doon pala tayo pinakamahina. Dahil tayo po ay nagre-rely sa sarili nating kalakasan at hindi po sa lakas ng ating Panginoon. So, naway maging paalala po ito sa bawat isa po sa atin, na kung si Kristo nga na truly begotten Son of God ay hindi po lumimot na makipag-usap sa kanyang Ama na nasa langit, naway maging ganon din po tayo, upang maiwasan po natin na or tuloy-tuloy na po tayong hindi makakagawa ng kasalanan. At naway pakaisipin po natin na si Kristo po ay nabuhay dito sa libutan upang mag-set ng example para po sa atin, at maiwag po natin alisin ang ating mata dun po sa ating example. At ngayon po, tayo na po dumako sa ating closing song, at susundan naman po yan ang closing prayer ng ating pong tagapagsalita.
Let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, for the wonderful morning that you have given us, and thank you for waking us up again and for giving us new life and strength. Lord, we thank you for reminding us about the baptism, and please help us to walk like Jesus as our example. Please help us in our weaknesses and for all the trials that we are encountering every day. Please give us strength and maybe overcome all of this. And as we do our transactions and our duties and business in life this day, please guide us and protect us from any possible harms and dangers. And forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Dito po nagtatapos ang ating morning devotional sa umagang ito. Maraming salamat po, Sister Pearl, sa inyo pong pagpanguna. At ganoon din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. Magkita-kita po ulit tayo mamayang gabi para po sa ating evening devotional sa ganap na 6 p.m. Nawa po mga mensahe na ating napakinggan ay atin pong isa-isip, isa puso at isa buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin.